Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. So magandang umaga mga paps, medyo mainit dito sa na-parkingan natin. So today, ang ituturo ko sa inyo kung paano alisin ang steering wheel garnish, pati na rin yung navigation control, ito, or cruise control rather. So marami kasing nagtatanong paano ngang aalisin to, kasi may iba sa atin na mga karash na faded or gustong palitan yung kulay, gustong lagyan ng sticker, at just in case lang na yung mga button nyo sa cruise control hindi gumagana, pwede nyo rin sundan tong steps na to para matanggal nyo or ma-access nyo yung mga cruise control. Yung sa akin kasi E-variant, so alam ko yung G meron din dito sa kabila, okay? Pero yung procedure guys is the same. Okay guys, yung mga susunod na video sa susunod na araw, hindi po yun mga DIY, more on mga biyahe ng madaling araw. Pero meron po tayong mga DIY session sa coming days. Wag lang po kayong magugulat kung meron mga uploads po na yung sa view or drive po ng gabi. So sinadya ko po talaga na may ganong mga videos or ganong mga content para hindi naman po kayo magsawa dun sa mga kaka-DIY natin. Okay? Okay guys, so para matanggal tong tatlong cover na to, pwede kayong gumamit ng prying tool just in case na mahirapan kayo pagka gagamitan nyo ng hand, is pwede nyo gamitan ng prying tool para maangat yung ibang side, at para makasigurado rin kayo na hindi bababasag yung mga clips, kasi may mga clips po ito. Pag nabasag po yan, it's either hindi siya maglalak ng maayos or magsishake po yan habang nagdadrive kayo. Kumbaga nakakairita yung tunog. Okay? So, yun sa akin, itatry ko muna by hand. Simulan natin dito sa pinakababang part. So, hindi naman yan kumbaga snug fit. Ito, diba? Meron niyang mga edges na nakaangat. So, using yung 2 fingers, iangat nyo yung nasa pinaka taas. Ito, yung malapit sa busina. I-try nyo munang iangat kabilaan. Yon, narinig nyo yung click. Pag narinig nyo yung click at naramdaman nyo na umangat na nga siya, dito naman guys sa baba, kung naka steering wheel cover kayo, medyo ibaba nyo muna ng konti. And then ganun uli, dalawang daliri, then angat. So naangat na, i-slide nyo na lang yan palabas. So hilahin ko na lang para mas makita nyo. Okay, so ganun lang. Ayan yung mga lock na sinasabi ko. Pag yan guys ang nabasag, medyo maingay na to or magulo na pagka nagda-drive kayo. Okay, so ang pagbalik naman, i-slide nyo muna papasok. Unahin nyo yung sa yung una nating inalis, yun naman din yung una nating ibabalik. Yan. So yan. So i-lock nyo na guys yung nasa taas. Ito, tulak nyo lang. Yan. And then secure nyo lang yung baba. And that's it. Next, eto naman. Etong dalawang to, medyo matigas to guys, kasi ang daming lock nito. May isa pang mahaba na parang hook. Pero itatry natin. Ganun din guys, 2 fingers. Yung pinakamalapit sa busina yung lagi nyong uunahin. Yan, so nag-loose na, ba? Then that's it. Okay, eto yung sinasabi ko na parang hook ko. Ayan, yung mahabang yan. Ba? So, ito lang yung kumbaga, ito lang yung pinaka-lock niyan. Etong dalawa is para lang siya masentro. Ang pagbalik, same procedure.
Syempre, yung pinakamalapit guys sa busina, yun yung uunahin nyo. Tapos, itapat nyo lang guys yung dalawang parang bilog. Hirap kasi i-shoot sa butas. Yun. Okay. So, yun guys. Unahin nyo yung sa dulo, and then, eto na, yung sa gilid. Yan. Pagka narinig nyo na nag-lock in place, syempre, i-shake-shake nyo rin. So, good. So, hindi na siya gumagalaw. Next, eto, kung matigas to, mas matigas tong sa kabila. Para sa akin kasi, may mga may mga wire sa likod at yung mismong niya, harness. Pero procedure is the same. Medyo mahihirapan lang kayo talaga. Eto guys. Okay, good. So, tanggal na. Ayan guys, so, eto yung ayan yung wiring nung ito yung wiring ng cruise control nyo. Yan. Okay. So, ayan guys. Pagbalik is the same sa kabila. Yan. Okay. So, para ma-test nyo, once na nagtanggal kayo guys, yan. Once na nagtanggal kayo ng kahit anong parts ng sasakyan nyo, i-test nyo ulit, paandarin nyo yung sasakyan, i-test nyo kung gumagana, syempre. Kahit hindi nyo tinanggal yung harness mismo, kasi baka pag hila nyo, may na-disconnect or may nahatak kayong wire, at least, madaling magawa ng paraan. And also guys, medyo magdoble ingat kayo dito sa mga, lalo dito sa side na to, kasi baka matrigger nyo yung airbag, kasi may spiral cable to, yung parang ribbon, baka masagin nyo yun, ma-confuse yung ECU, baka akala is nag-impact yung sasakyan, mag-deploy yung airbag, so ma-injure pa kayo nyan. So yun nga, ingat lang guys pagka tatanggalin nyo to. Kumbaga, dahan-dahan nyo lang ipapry palabas. Okay? So, yun lang guys. Sana meron kayong natutunan sa video natin today. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, bigyan nyo naman po ng thumbs up. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. And for parts and accessories, available po sa Shopee store natin. Yung link po nasa description section below. Also guys, feel free to share any of our videos po na naka-upload para po mas marami po tayong ma-educate at matulungan din na kapwa car owners para makamenos-menos din po sa gastos, and also para rin po ma-educate din po na hindi rin po basta-basta maluloko. So again, Mark nga pala ulit. Thank you so much sa pagsama sa akin today. Sana magkita-kita po tayo sa susunod na video.